Kamusta kami ni nurse? So, nagne-negosyo ka ba at wala kang kita? Mahirap talaga ang negosyo, hindi biro ang negosyo. Alam mo bakit? Gusto mo ikumpara ko sa'yo yung ibang negosyo sa katulad natin na konti pa lang yung followers natin, konti pa lang yung ating customer. So, yung maraming customer, marami nakikita yun. Tayo, nagbi-build pa lang. Pag napag-build tayo ng customer natin, yun na yun. So, yun yung trabaho. Pero bago mo trabahuin yun, trabahuin mo muna yung item mo, yung produkto mo, o serbisyo mo. Pag na master mo na yun, ayun na yun. Ganun na yun. Sample, nakita mo yung mga building din sa paligid ko. Kung nakita nyo yung mga building sa paligid ko, yan. Nakita nyo. So, yung contractor niyan o yung gumagawa ng building na yan, sila lang yung ganon, sila lang yung gumagawa ng ganon. So, naparami, okay? So, ganon siya. Hindi siya pabilisan, hindi siya madalian. Okay? Kaya huwag ka magtaka bakit wala kinikita yung negosyo mo kasi kunti lang yung customer mo eh. Kailangan maparami mo siya. Paramihin mo ng paramihin para kumita ka ng kumita. Kung umabot na ng dekada o more than decade yung negosyo mo, sigurado ako. Para example, parang ganito. Nagtayo ka ngayon 2023. Sigurado, nung ka pa lang kikita sa 2033, okay? Nung pa lang. Kasi nag-build ka ng customer eh. Nag-build ka ng followers. So, ganon. So, pero, hindi porket nagnenegosyo ka na, ganon na, kikita ka na kagad. Hindi. Kailangan mong husayan pa sa mga item na ginagawa mo. Example, itong vlog ko na to. So, konti pa lang yung followers ko, konti pa lang yung subscriber ko. Pero tinatrabaho ko, upload ako ng upload, pinapaganda ko ng pinapaganda yung content ko. Pinapakita ko sa kanila kung ano yung pinagdadaanan nila. So yun yung content natin para maging milyonaryo. So ano yung pagdadaanan mo sa negosyo at doon ka magiging milyonaryo. Okay? Sa paulit-ulit na gano'n, paulit-ulit na pagmaster o paghanap ng customer. So pag hinanap ng customer, doon mo makikita yung item mo na kailangan mapaganda mo pa, kailangan ganito. Kailangan ganito yung lasa, kailangan meron tayong ganitong pang bata, meron tayong pang matanda. So, kaya ganito pang pamilya. So ganun mo i-adjust. Kasi nandoon yung yung sistema eh. Nandoon yung pera. Kumbaga sa kailangan ma-build mo 'yon, mapagkatiwalaan ka mismo item mo pinagkakatiwalaan. Mismo item mo gusto nila. Mismo item mo hinahanap. Siyempre habang tumatagal yung pag-aaral natin, lumilipas ang panahon, may bumibili sa atin kasi may nagustuhan. Pero pagdating sa item nila, is paggagamit nila o pagkain nila o pagsuot nila, kung ano man yung pinasuot mo, sapatos, makita mo doon, ay, parang di yata nagustuhan ng customer . So, mag-a-adjust ka. O kaya, babaguhin mo yung design, diskarte mo. Kanya, example, sa manok. So, magtitinda ka ng manok. So, tabatagan customer yung yung manok mo. Yung bili niya manok parang nakarang hindi na mabenta, wala na bumibili . So, bakit ganoon? So, kailangan yung manok mo is yung biski tumagal yung panahon, biski matikman nila kaagad ngayon, talagang hindi sila titigil sa pagkain. Dapat ganoon yung manok mo. Gets mo? Baga, kasi bibili ulit sila. Ganoon siya. Ganoon yung sistema. So pagka nabili mo 'yon, syempre kanila, syempre nagustuhan yung lasa, parang pagkabahay sila parang hinahanap nila, parang ganoon. Parang walang katapusan yung lasa, parang walang parang iba yung iba yung dikit, iba yung timpla, iba yung lasa. So, anong nangyayari? Tuloy-tuloy yung mo, na-master mo yung lasa ng manok mo. Na-master mo siya. Siyempre, kung nagtitinda ka ng manok, sigurado ako, ma-master mo yun. Sample, kung paano mo lulutuin yun, kung paano mo kukunin yun, kung paano ang pricing mo. So, sa pricing, ito napaka-importante nito sa pricing. Kasi ang pricing natin, hindi siya basta-basta kasi napakahirap niyan. Sobrang hirap niya sa pricing kasi may mga sobrang, sige, bitahan niya, miski mayaman, ganyan, talagang yung naghahanap din ng mura yan. So, okay? So, ganun palagi. Ganun palagi. So, ibig sabihin nun, kailangan
mag-stick-to-one ka kung mag-a-adjust ka ba o stationary ka lang dyan sa ano mo, sa lasa mo o sa ginagawa mo. So ganun siya, hindi siya totally na talagang isa lang. Oo, isa lang, pero kailangan ma-master mo siya. Kumbaga, piliin mo yung ano mo, customer mo, mahilig ba sa matamis. So yun, pag matahilig sa matamis, yun na yun. Yun na yung ano mo, katulad ng mga cake natin. Yun. Yung sabihin, example, mahilig sa mga tools. DIY ka. Di ba? Ganyan siya, mahilig sa bilihan ng bigas. Siyempre, ano ka sa bigas? Okay? Nagbigas ka, di ba? So, ganun siya, hindi siya yung sasabing, kumbaga, kailangan makakita mo yung customer mo, kung ano ba yung customer mo. Ganun siya, kailangan i-mix mo siya, pagsama-samahin mo siya. O kaya pumili ka ng isa. So, ganun, hindi siya porkit may bumili sa'yo, kala mo yun na, hindi. Laging may bibili sa'yo, tapos after na, wala nang bibili. Kasi nasubukan na yung item mo, hindi naman masarap, item mo, hindi naman maganda. So, bakit nawala ka ng benta? So, tututuan mo ngayon yung ano yung adjustment na gagawin mo, kaya mag-a-adjust ka ba o hindi. So, ganun siya. Hindi siya yung stationary lang. Kaya iba, kasi sumuko na, example, bumili na siya nakaraan. Tapos sumuko na siya kasi wala siyang benta. So, yun yung pang-solve nun. Bakit wala ka ng benta? Bakit hindi na ka nang kumikita? Bakit hindi na bumili yung customer? Ibig sabihin, no, yun yung yung pangsubok mo kung item mo, kung okay ba yun o kung hindi. Kung okay yun, edi may bibili uli yun. Pero pag di okay yun, hindi na bibili yun. So, baksak na yung negosyo mo na yun. So, kailangan mo na mag-adjust. Siraan na rin yung pangalan mo doon. Baga, hindi na siya totally na bibili uli kasi dahil porque sinabi niya nagustuhan, pero deep inside hindi. Pag nanaan mo ang customer, pag hindi bumili uli, ibig sabihin hindi masarap yung produkto mo, hindi maganda yung produkto mo, hindi maganda yung serbisyo mo. Kasi pag maganda yan, babalikan ka niyan. At yun yung customer na i-build mo. Hanggang gaano katagal yun, kailangan mabilis ka mag-adjust, kailangan palo ng palo, sipa ng sipa, tadyak ng tadyak, kuha ng kuha, banat ng banat. Ganon yung pagkuha ng negosyo, pag-build ng customer. Napaka-importante ng customer sa negosyo. Kasi kung walang customer, wala kang benta. At yung benta, kailangan meron kang 100 mahigit para araw-araw. Minimum 100 sa isang araw. So ganon ang negosyo. Hindi yung 3 sa kwenta, ibig sabihin, 20, 10, 70, hindi, kailangan sa 100 to 500 to 1,000. Ganon dapat araw-araw. Pag mabot ka na sa 1,000, ano ka na yun? Dito, nakuha mo na yung target mo. Pag may quota kang iba pa rin yung nasobra mo yung quota. Kunyari 500, yun talaga kumikita talaga isang kumpanya. So, paano mo gagawin yan? Paulit-ulit yun. Pag-aralan mo ng pag-aralan. So, yan lang muna yung vlog natin. Bahala mo ako rito Subscribe mo ako. Millionaire Tips. Thank you.